Network Entertainment. Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gawing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan kasama ang leading voices of the Filipino youth. Ito pa rin ang Ganito kasi yan, powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang inyong wandering go-getter ng It's your boy Jacob. Yes, and ako pa rin yung breadwinner baby boy ng Rizal na excited sa comeback ng guest natin this episode. At yun na At sino bang makakasama natin, Lance? Eto, let's all watch this. In the past year, BGYO has been building not just music, but momentum through their self-titled EP and headlines. Together with their first solo concert at the New Frontier, a milestone earned through consistency, growth, and quiet grind. They're entering this new era more sure, more grounded, and more in control of the art they want to make. And today, they're back on GKY to sit down, unwind, and talk about where they've been and where they're headed next. Join us on a fun kwentuhan with the Aces of Pop, BGYO, here on Ganito Kasi Yan. Ayan, welcome back! Kamusta? Long time no see. Oo nga. Grabe. Isang tagal. taon din. Oo, it's been a while. Yung last natin was, I think, after sa Teatrino. February. Yeah, February after 2024. More than a year. Yearly. Every year. Patintero na. From patintero ngayon, headlines. Grabe naman. Wow. Pero, kumusta naman kayo so far? Anong bago? Anong latest? Ito. Finally gawa na rin namin yung first ever concert namin na matagal na namin hinihintay. Congrats. Congrats. Thank you. And Nandun kayo, syempre, di ba? Oo, nandun kami. Nakita niyo ba? Nakita mo ako nun. Oo nga, nakita kita. Dinouble check ko lang. Oo, dinabalik. Perfect naman ang attendance namin. Yes, perfect. So, anong bago sa inyo individually and as a group? Bago individually. Sa ngayon, wala. Galing kaming bakasyon actually. Pahinga muna. Umuwi kami sa kanya-kanyang bahay. So ngayon, start na ulit sa mga susunod na ganap. Sa mga susunod na ganap. Pero something new? Meron ba kayo natutunan during the break? Importante yung pahinga. Importante yung pahinga. Yes. Yun naman lagi. Pero kasi, coming back from Bangkok to UK, may 1 month lang kaming time to prep for the concert. So, yung 1 month na yun, talagang pagod na pagod kami. And parang this November, parang we really had we had the time to be alone and rest our mind, our body. And now, perfect timing na kakabalik namin, kayo ang kasama namin. Yes, So, literal na kakabalik lang. Talagang Yung kakabalik. first Gano'ng katagal ba yung naging break nyo after the 4 concert? days. 4 days. Yep. 4 days? Mahaba na sa amin Pwede yun. na yun, Mahaba na no? sa amin yun. Talaga? Oo. Is it 4 days? 4 days. 4 days. Yes, 4 days. Undas break lang pala. Hindi man Undas lang break. 1 week? 4 days lang? Pero after naman ng concert, nagkaroon din kami ng rest day. Siguro mga 3 days. 3 days. Sige. Mahaba na sa amin yun kasi talaga, usually yung rest namin mga 1 day, yung usual. Iba talaga pag peak ng career. Ay, hindi naman. Hindi naman. Grinding Hard working season. lang. Papik pa Grind lang. season. Papataas na lang. Grind never Punta stops. doon. Very happy pa rin kasi ang daming blessings din yung dumadating sa BGYO. Kaya kahit sabihin mong walang break, talagang push kung Mas push. busy, mas masaya. Yes. Totoo And- din naman. Totoo. Mas maganda nga naman talaga kung booked and busy. Totoo. Yes. Oo. And yun nga, isa nga sa talagang pinakamalaking blessing is yung first major solo concert ninyo. And siguro looking back, how does it feel na makasama niyo yung Aces in that very special moment na from sa Teatrino nga, sa Skydome, and now finally sa New Frontier? Masarap sa feeling kasi parang alam namin lahat na magkakasama kung ano yung journey kasi. Kaya parang i-come up mo yung isang event na concert na sa-celebrate mo yung music simula umpisa. Parang ang sarap sa pakiramdam kasi andyan yung Aces simula day one. And yung Aces, natutuwa kami kasi nung concert, nagpakita talaga sila ng mga banner na... Oo, yung sa dulo. Oo, May sa taas. video pa. Tapos gumawa pa sila ng video na andun yung mga messages nila. So parang kami nakaka-touch talaga. Tsaka isang milestone to, not just for BGY, kundi para sa Aces din talaga. And isang nakakatuwa rin kasi alam mo yun, yung ibang Aces galing pa talaga sa ibang bansa, galing sa mga probinsya. Tas may mga foreign Aces na talagang pumunta ng Pilipinas para manood ng concert. So very
thankful, very blessed and happy na makita na parang talagang nakasupport sila and ine-enjoy nila yung music namin. Yan, mix siya ng mga new aces and yung mga OG na aces. Totoo. So it's a really special gathering sa BGYO family. And of course, yung makita mo yung from our debut, tapos naging Skydome, tapos yung bonfire event leading up to the concert, parang we really felt like it was the perfect timing and how much we learned a lot from our experiences before it. Perfect talaga yung timing ngayon. Yeah, very special moment for all of us. Very special nga Oo, naman at talaga. May isang napakalayong ace galing dito na. Ano? Galing pang galing pang Metro Manila. Galing nila kasi tanda ko no, nung sa soundcheck ata, yung parang nag-check kayo, or nung sa simula na kung mga taga-san, mga taga-Dubai, mga taga-Japan. So grabe talaga na dinayo talaga to no Frontier. And talagang sigurado rin naman na this is not over. Like, may bigger venue pa dyan na paparating. At isa sa mga highlights ng concert, yung ni-reveal ninyo yung theme na from now, naging O, naging one. Wordplay. Grabe. Ganun pala yun. Bigla na dulo. Ito pala yun. And at this point in time, how does this win feel? At ano yung biggest winning moment nyo this year? Ako po, for me, I think our biggest winning moment this year, other than the concert, is our music reaching not only everywhere in the Philippines, but also other places like Malaysia, Singapore, Korea, and it's US. There's even new aces who flew in to watch our concert. There was one lady from Malaysia. She went to attend the concert and she didn't really know us much, but she wanted to support po. So I think that's one of our biggest wins din po. Grabe din. And I think yung win nyo din, ewan ko na bakit may sa Thailand, yung sa music show nyo din. Yung Summer Sonic. M Countdown and Summer Sonic, right? Yeah, that one's very special experience for all of us kasi syempre big events yung dalawang yun eh. And happy kami na represent namin yung Philippines. So. And siguro let's talk about your latest EP nga, Headlines. Na parang, I guess na nag-uusap kami ni Jacob dito. May post-briefing din kami. Parang itong EP nyo na to, it's very cohesive. Oo. Like, yung parang insight namin as ang your ganda ng listeners. pagkakatahi ng tracks and parang every song sounded talaga as one whole EP. Tsaka, parang kumbaga, for us lang naman, opinion lang naman namin. Pero maganda yung parang atake nung kanta na parang very BGYO. Nakiki-opinion lang naman. Nakiki-opinion lang naman. Pero ano ba yung inspiration nyo behind that album? Like, ano yung paano kayo nag-come up with that concept? For the Headlines EP, the overall parang theme and inspiration po is all about the journey of love. So from all these ladies, it's admiring the beauty and loving a person from afar, to Headlines, falling in love and showing your love loud and so proud na pwede maging headlines yung love mo. And then also Dance With Me, which is our key track. This is like the desire to connect on a deeper level with the person you love, and the first step is on the dance floor with that person. And the last one is Aloe Vera, which is where you learn na love isn't always loud or all about celebrating. It's also quiet and it can also soothe your heart. Like Aloe Vera. Aloe Vera. Perfect. Sinadya din talaga namin na siya, connected yung pagkatahi. Kasi we all had the songs na matagal na. And we planned it sa meeting kung anong song yung paano namin di-divide yung songs. Yeah. So that was the fun part also kasi makikita mo kung saan mag-lead yung future ng BGYO. So for now parang focus kami sa ganitong sound about love and ganun, and abangan yung next. So ayun. Yeah. Ayun. But yung gusto ko din i-comment kasi parang yung sa fans nun, yung Aloe Vera yung inaabangan nila. Ewan ko, narinig mo din dun sa audience. Pero, kung hindi nyo lang alam, share ko lang naman, dun namimigay ng freebies yung mga aces sa Oo. Literal na aloe vera. Aloe vera. Like yung hand cream. Yung cream. As in, nagulat ako,
ganonahan, namimigay, aloe vera, branding nga. Ay, oo nga. Yes. Oo nga. Parang skincare talaga. Oo. Skincare. Kasi nung nagpunta rin kami Dumaguete nung nakaraan, nung sinalubong kami nung mga aces sa airport, nagbigay talaga sila aloe vera. Kakatuwa. Face mask. Oo. Talagang, laro kung laro yung yung mga freebies din kung tutuusin. Oo. Kasi but di naman ganun usually mga title ng mga kanta, 'di ba? Or Totoo. yung topic ng Totoo. aloe vera, parang mga curious ka talaga. So, Bakit may aloe vera? ba't may aloe vera? Next single facial wash. Tsaka yung parang ang sweet ng tunog niya. Pero yung pang skincare mo ba tong kanta na to? Pang routine pa sa Oo, gabi. pang routine. And with that, ano yung mga na-discover nyo about yourself sa creative process nyo, about yourself mismo or as a group in creating this album? This EP pala. Ako, as a group, kasi every time na magkakaroon kami ng parang meeting, meron talagang magkakaiba ng opinion. Pero ang nakakatuwa sa amin kasi yung bawat opinion ng isa't isa, parang pinagko-combine namin and talagang pinag-meet namin sa dulo para mas maayos and sama-sama yung mga namin, yung mga opinions and ideas para dun sa certain song or EP or kung ano man. Importante talaga yung tama, yung pag-meeting. Kasi, syempre, hindi lang naman yung opinion namin yung importante. Syempre, kailangan din namin ng opinion from the management, yung label, and kung paano namin tahi. I think that's what made it special. Kasi, syempre, iba't ibang side yung, iba't ibang point of view, yung about the Headlines EP. So, kung paano namin natahi yun, I think we learned a lot from the meetings, and of course creating this project. I think may mga bagong sides din na sa parts namin. Usually ibang sound to, 'di ba? And yung nag-record kami and when we were practicing it, ay parang bagay din pala sa akin yung gentong or kaya ko din pala ng gentong way of how to sing it or ganun. So yeah, I think more in artistry then, and working with other people. Yes. That's what's special about this Headlines EP. Siguro naman ako masasabi ko yung sa individual nakita siguro dun sa EP lalo yung strength ng bawat isa, lalo na dun sa kasi napakita lahat nung kakayanan ng bawat isa when it comes sa pagkanta. So doon na showcase yung mga iba't ibang skills namin doon. Yun. And siguro, I'd like to believe na yung mga EP, yung mga nire-release nyo, parang it's a reflection kung nasan kayo at this point in time. Yeah. Siguro in one word, how would you describe BGYO now as reflected in Headlines EP? As a group, as artist, and yun din, bilang magkakabarkada. Ako siguro, since about Journey of Love nga yung whole point nung EP namin, kumbaga, feeling ko gusto kong makuha ng mga tao sa music namin. Lalo sa Headlines is yung comfort na parang, I got you, nandito ako. And yun nga, isusut namin yung heart nyo like aloe vera. Yun. That's my answer. It's comfort. Go name. One word. Ako, one word to describe BGYO now and to reflect Headlines EP is connected, feeling ko. Kasi lahat ng songs sa Headlines EP, they all connect very well. Like from the meaning, from the sound, and these sounds and these songs connect well with our listeners, and that's what we wanted to do sa Headlines EP, is connect with everybody who hears it. Right. Ako unique. Kasi na-showcase nga rin namin yung skills namin. And napakita namin yung own personalities namin in terms of singing the songs in Headlines EP. Unique. Parang same din kay Aki, sa akin naman authentic. Oo, authentic. Hindi ba lang? Sino di mo? Authentic. Kasi din nga, totoo lang kami dun sa EP, like kung sino kami. So, caring kayo in real life. Yes. Oo naman. And comforting. Kamusta ka naman? Dito pa lang nagkamustahan Ngayon lang nagkita-kita ulit Oo nga. Okay ka lang. Ayun. So,
And of course, gusto ko lang din balikan yung na-mention ni Aki na parang dito sa mga meetings ninyo, may chances na minsan hindi kayo nagkakaroon ng similar thoughts. As a group, syempre hindi yun maiiwasan. May iba't iba kayong vision, ideas, and insights. How do you balance your individuality or your individual creativity sa collective vision ng group? And how do you handle these differences? Normal naman po yun na iba-iba. Pero feeling ko kapag ganong way na parang kailangan namin mag-come up ng decision kasi iba-iba kami. Parang dyan napapasok yung mga dance coaches namin, management, vocal coach. Kumbaga, isa yan. Kumbaga, kung sang strength sila, kunyari sa dance, kapag may kailangan kami. Ang pinaka mag-final decision pa rin dyan, Coach Mickey. And ayun, andun pa rin yung part namin bilang BGYO na masabi namin yung gusto namin and yung gusto naming like creative process or output na mangyayari po. Kunyari. Sa dance. At talagang kumbaga, your insights are all valued. But talagang at the end of the day, may masusunod din. And para naman sa kabutihan ng team. Yes po. Combined. And siguro, yun may mapa one word na naman ako. Pero ito naman one song. Like, Sige. dun sa apat na... One song or one lyric? Oh, one lyric. Oh, dun sa EP na headlines. Ano yung pinaka-favorite nyo? Uy. And Or bakit? kung anong isang line dun sa song. Or isang song, isang line, isang word. Isang part. Oh, may isang isang part. Sige, Isang isang line. verse. Ako una na ako. Oh, sige, go. Baby, I can soothe your heart. Like Wow. ano ba? Lamig. Ako ano? Just lift you higher than the Sierras. Yan. Ako, this that life, it's a wave. All that talk, I'm saying what you say. We stay hot, blazing. Okay, won't change all day. Yo, that part. Ako Yeah. favorite ko talaga yung bridge Let 'em part cook, let 'em cook. ng Lalo Vera. I can fix your Lalo heart. Vera. Lalo Vera. Yeah. Aloe vera. Kantayin mo nga. Medyo sarado po. Sarado pa boses. Medyo mabubuksan pa. Buksan pa. Maya-maya. Oo. Siguro mag-proceed naman tayo about sa concert. Since nag-perform na kayo, I mean, headlines, and then you get to perform it live. How is it different to performing to a big venue like this that all your fans are listening and singing with you all? Like, ano yung naramdaman nyo during those moments? Naramdaman namin is feeling ko parang home kami, nasa home court kami. Parang yung feeling namin na kasama namin yung mga comfort people namin. Ganung level of safety. Security ba? Parang ganyan. Kasi ang sarap mag-perform pag alam mong lahat ng tao parang gusto yung isang bagay. Parang lahat tayo aligned. So pagdating namin dun, parang finilan talaga namin yung moment, ginalingan namin. And syempre, it's like a celebration na lahat kayong family niya na Aces and BGYO. Tsaka mas connected kami sa mga nanonood. Kasi iba naman yung pupunta ka sa, mag-perform ka sa isang event tapos di ka nila kilala. Iba yung connection nun eh. Or Parang, casual listener? yeah, diba? So, that time nga, sobrang special kasi bawat Aces doon, feel namin connected kami. And sa lahat ng mga performances namin, parang masaya, hindi siya yung nakaka-pressure na kailangan mong galingan. Oo. Basta parang pag nasa stage ka, parang enjoy lang. And walang takot, ganun. Kumbaga kung sa basketball game, nasa home court kayo. Yep. Tama. Oo. At syempre, you perform the songs from different eras of BGYO. From The Light, Yes. to Be Us, to the BGYO EP, to Headlines. How does it feel or anong difference nun performing it live and from the original studio versions? Sobrang iba kasi, like, for example, yung Kondiman nung nag-play, di ba? Grabe yung sigawan. So, nafe-feel namin na naluluok back sila sa mga dati naming songs. So, meron pa kami mga ilang songs syempre na hindi na-perform. So, paano kaya kung na-perform pa namin yung mga yun? So, Yes. nakakatawa. Lahat na lang Oo. i-perform namin. Kung pag pinerform namin naman lahat yun, baka 4 na oras yun. Pero yan, nakakatuwa kasi yun nga, naririnig ulit nila yung mga dati naming songs. And feeling ko, naaalala nila yung mga
moments like nung era na yun. Yung concert kasi talaga parang gusto namin pakita yung journey namin as kung paano, how we grew up. Kasi mga songs before, we were still, some of us are still minors, ganun pa. So, talaga ba? Hindi. No. Pandemic. Debut pala ako 18 ata or 19. Anyway, mga Sinate lang. teen pa kami that time. And kung paano kami nag-mature as an artist and as a person, gusto namin pakita yun sa mga tao. And also, with a new twist sa mga songs namin before. Yeah. And kasi syempre ilang beses din namin na-perform. Gusto namin ipa-feel na kahit i-perform namin yung lumang songs, may bago din. may bago silang maririnig. Kasi iba, yun. Tsaka syempre gusto rin namin ipakita doon na aside from binabali namin yung mga versions ngayon ng live version, kumbaga iba na kami mag-perform live compared sa mga first few years namin, and proud kami doon. Tsaka continuous growth pa rin naman yung gusto namin mangyari for us. Yes. Alright. So, balikan natin yung sinabi ni JL. Gusto ko lang din i-focus na gusto nyo, kung pwede nga lang sana 4 hours to. So, may mga kanta na it didn't make the cut. Like siguro sa mga susunod yung concert, God willing, hopefully, ano yung mga sanang na-perform nyo pa? Na hindi nyo na-perform dito sa New Frontier? Like, When I'm With You, ano po, Best Time, Feel Good Pilipinas. Feel Good Pilipinas. Oo nga. Yung iconic dance break. He's Into Her. He's Into Her. Yes, syempre isa yan sa mga Hinahanap ni Jacob yung Bulalakaw eh. Ay, oo, Bulalakaw. Bulalakaw. Ang dami actually. Pinagpilian Delight namin kasi talaga, pero ang hirap talaga. So, sana ma-perform namin yung iba pa. Kung sa gusto susunod. namin i-perform lahat pero parang di na namin kakayanin sa stamina yun, namin. Yun pa, isa pa yun. After concert, mga nakahiga na sa Oo. Talaga yun, Grabe na yung pagod din. Pero actually, i-add ko lang, one of the songs that super fave ko from BGYO, from old era pa, While We Are Young. While we are young. Ay, gusto ko din yun. Coke Studios. Wow. Oo nga, no, grabe. Minsan hindi na rin namin maalala yung ibang songs like sa sobrang dami. Pero pag pinaalala mo, mabibring back yung yung mga nangyari. Kumbaga may maalala ka nung pinag-perform mo yun, nung Mapapa-relapse ka bigla. Joke lang. Relapse. Maulan pa naman. Naalala ko ba sa Talametro? Meron. Ano? Tila ko. Nakatingin lang sa baba. Wala naman. Masaya lang naman na memories. Paano pag nutrition man? But yun din, parang bukod din syempre dun sa setlist nyo, meron din kayo mga individual songs. Siguro gusto kong tanongin, bakit nyo napili yung mga kanta ngayon in a way na paano nyo siya prepare and paano nyo na-keep up yung energy na halos wala kayong pahinga? Sa training talaga eh. Kasi sa rehearsals, I mean dun sa stamina, ang ginagawa namin talagang after maturo sa amin yung mga dance breaks and everything, niraran namin from start to kung saan kami natapos. Then sa next training, yung ibang dance breaks and everything. So niraran namin siya talaga parang ilang beses. Yung buong concert while singing para masanay yung lungs namin na ganito kami gumalaw pero ganito rin yung dapat nabuga ng boses namin. Siguro yun yung nag-keep nung stamina, yung talagang dire-diretsong sing and dance and everything. Sa pagpili ng songs, nag-base ako siguro sa theme nung mismong concert. So parang more sexy, mature na wholesome pa rin. So feeling ko yun yung sa akin. Kaya napili ko yung song ni Nick Jonas na Jealous. Ayun. Ready na for mature roles. Yan. Medyo. Pinaka-ready to si Aki. Oo naman. Na ganun. Kayo naman. Pag-come up ng solo, siguro kasi ito yung mga type ng music na feeling ko gusto ko rin siyang magkaroon yung BGYO. Kaya yung pinili ko yung Maria Maria tsaka Wild Thoughts na remix. And ayun, lahat kami, kasi during time na pumunta kami sa Bangkok pa lang, sa Birmingham, parang lahat kami doon nagpaplano na sarili kung ano yung mga perform namin. So lahat kami papaka-busy talaga. And usapan kasi namin nila Coach Miggy, yung during concert preparations, bali yung
solo prods namin after na yan. So parang pinaka-focus every training is maran yung buong concert. Pero yung mga tatapusin namin kunyari sa dance, sa singing as solos, parang extra work na siya after. So, ang kita-kita ko naman lahat ng mga boys sobrang busy talaga, tsaka pinaghirapan talaga, pinag-isipan nila yun. And ayun, yung first inisip ko yung mga kanta ko is dahil gusto ko siguro sing and dance. And ayun, na slowly naman nakam siya to life. Kaya, yeah, happy with that. Ako, nung nasa US kami, I was playing some Justin Timberlake songs sa Airbnb. Tapos, sabi ni Miss Jovi and Ate Naomi, parang, you should have a song like that. Tas, ayun, I started making a playlist na full of songs na I would want to make, or parang genres or sounds na I like and I would want to make or perform. Tapos nung meeting na for concert, I decided na sa one song, which was My Love. At first, I wanted Sexy Back, pero I felt na it's too wild. Too sexy. Too sexy. So I chose My Love kasi I thought they would say, no, bawal yan. Pero sila nag-add ng Sexy Back sa prod ko. So I was like, oh, nice. Ayun. Oo. Ako naman, yung sa solo ko, since hindi ko naman lagi yun nagagawa kasi 'di ba gusto ko talaga laging kumakanta like yung solo. So parang na-miss ko lang na kumanta solo on stage. So ayun, yung usual na ginagawa ko na kumakanta. Pero yung songs na napili ko, parang mas inisip ko is for aces talaga na ayun, yung pakiligin sila ganun. Ma-feel lang nila yung performance. At si Justin Bieber naman. Ako naman sobrang nahirapan ako pumili ng kanta. As in, last 2 weeks or last 1 week and a half, wala pa rin doon pa lang ako nakakahanap ng kanta. Kasi yung original plan was just my original song. Tapos, parang okay din if half lang muna. Not just para hindi ko mabigay lahat yung sa original. So I was thinking kung dalawang way yan eh. First one is ima-match ko yung tunog ng original song ko or completely different sounds tapos para bigla may switch. So original plan was I was thinking kaka-release lang ng swag ni Justin Bieber, 'di ba? Wala pa yung swag 2, yung swag 1. I was listening to that the whole time. Tapos sabi ko, what if Daisies or Yukon. Ganun yung una kong na-plan. Pero sabi ko, parang gusto ko din the 1975 para iba. Pero parang for some reason, na may nag-joke na parang, what if mag-baby ka na lang? Oh, kasi iba sa what if mag-baby ka na lang? So I was like, try ko nga. Okay, tapos yung tinatry ko naman, parang okay naman. So yeah, pasok din. Nahirapan talaga ako sa rap nung una while I was practicing the rap. Pero yung eventually after 2 days, okay naman na. So that process, yun lang yung pinaka-nahirapan ako, yung rap ng Baby. Pero ngayon, masaya naman, masaya. Si Coach Mickey ata nag-joke or si Ate Jovi, nakalimutan ko sino, pero sobrang nag-change yung mind ko yung narinig ko yung joke na yun. Yeah, perfect. Kasi yung maganda rin sa solos kasi parang napakita rin namin yung sarili naming flavors kapag gumawa kami, pag nag-cover or gumawa kami ng What kanta. flavor? What flavor? What flavor? Vanilla. Flavor mo? Kung gagawin yung flavor yung performance, anong klaseng flavor in-offer? Ako Mint. Cookies and cream. Cookies and Wow. cream. Ikaw, Mickey. Ako chocolate na lang, chocolate. Ako pistachio. Wow. Ako, caramel. Si Jello mint chocolate yan. Mahilig sa mint chocolate. Lava cake. Lava Or double Dutch. Double Dutch. Ayun. And siguro, since nandun na tayo sa eras din, and may individual songs, and then for your group songs, siguro looking back at the setlist, anong songs from, anong era, rephrase ko yung question. Nalito na kayo. Ayun. So, looking back nga, nandiyan na tayo sa mga individual songs, and then you get to perform different songs from your eras doon sa setlist nyo. Ano yung era
na parang parang pinakang naging fun yung performance nyo? Like, from what era na songs? During the concert? Yeah, during the concert. Ako siguro, yung sa The Light na siya, hanggang Tala Metro. Wala, ang sarap lang di kasi perform yung mga dating songs. Kasi ang tagal din namin di pina-perform. So parang nakaka-refresh din siya. Relapse malala. Yes, relapse. Tsaka, alam mo yung muscle memory, like yung pag sinasayaw mo yung dati yung songs, parang andun pa rin siya. Like, ang tagal na namin tong di sinayaw, pero nafe-feel pa rin namin yung muscles na ginagalaw namin sa songs na Actually, yun. nadalian tayo yung Oo. pinapractice ulit namin yung old songs. Parang, wow, kabisado pa natin. Yung Bilis pina- lang. Bilis lang. Mas Pero dun- madali yun. Pero dun ka nadulas, Jay. Hindi ko nakita yun, sayang. Nag-adlib ako kasi wala parang kulang. Bagong pa yun. flavor sa choreo. New flavor. Sadya yung pagkado. Yes. Part ng pyesa. Kaya nga, madudulas na lang sa concert pa. Home court advantage, naman? Home court disadvantage. Disadvantage. Kayo ba, Aki? Ako yung same, yung Dalay tsaka yung sa Kundiman. What if wala yun? Which is akala. Mulit. Ayun din. Kasi ang tagal na rin namin di nakanta. And yung sa may Kundiman na, yung setlist to sa may Kundiman, ano lang siya, very sweet lang, ganun. Parang Tapos, ikaw. syempre, Yes, Cookies and Cream and Double Dutch. Yun. Sweet nga. Yun, sobrang tamis. Pero yun yung era siguro na parang nag-enjoy din ako na i-perform for our aces. How about you, Mickey? Ako, The Light, The Baddest, Magnet, tatlong chunk yun, di ba? Ay, tatlong songs. Tala Metro. Apat. Yeah, kasi yun yung parang binigyan namin nung malaki yung major changes sa tunog. Right. And parang surprise siya sa mga aces. Parang na-excite ako kung anong magiging reaction nila. Kasi syempre bagong tunog. So yeah, it was really fun na marinig yung mga tao na, oh my God, ano ba na ito? Yeah, that one. Lalo na yung Tala Kilometro Yeah. kasi di ba, bumagal siya. Tapos biglang, oh my God, that's so good. Yes. How about Ako rin. you? F na F ko yun yung yung kilometro. Wala, ang sarap sa pakiramdam kasi sabi nga muscle memory, yung tipong yung pitik sa ulo, doon pa rin, parang hindi namin makakalimutan and kumbaga nostalgic siya while performing sa stage eh. Parang feeling mo parang lumilipad ka kapag ginagawa mo yung ganung feeling of happiness kapag pina-perform yung song. Especially kasi talaga yung kilometro kasi yun yung that was the first First ever live performance live namin performance with na singing. sing and dance. Yeah. Tapos pag narinig ko pa yung kilometro dance break, yung tunog niya, parang Icon. mapapaiyak ka. Parang maalala namin. Oo, talagang nandun yung relapse na ito yung nagawa nyo at that moment na Yeah. kabisado nyo na eh. Ikaw ba, Nate? Nag-enjoy ako sa pinaka-latest era. Kasi ito yung parang this is my favorite EP kasi it's so Perfect. perfect. It's so fun to perform and to listen to, like each and every song sa EP. I don't skip any song, so this is my favorite. Sounds smoky. At bahagi nga ito ng bagong kabanata ninyo. Anong dapat asahan ng ACES, ng mga taong nakikinig sa inyo, ang taong sumusuporta sa future eras ninyo, and what's next for BGYO? Of course, expect more music. We're actually preparing na kung ano yung mga next releases namin. Pero now, enjoy nyo muna yung EP namin na headlines. So yeah, so far yun lang pwede namin masabi about our next release. Kasi for sure now, nag-release kami. Pero abangan nyo yan, kaabang-abang po talaga yan. Sobrang special. Most of our favorite songs are part of the next. Ewan ko kung pwede ko sabihin nyo. Pero yeah, abangan nyo na lang yun. Aside from our songs, ano pa bang Performances na. Yeah. Meron kami mga performances sa mga susunod na araw. So, i-follow nyo na lang yung BGYO para malaman nyo yung details. Yes. Talagang booked and busy. Yeah. Thank you. And malay nyo, baka magkaroon ulit ng mga concerts. Oo nga. Somewhere in the Uy, future. why not, diba? Kasi nasimulan Gusto nyo na. ba?
Why not? Pero kayong dalawa lang yung audience. Yes, tsaka syempre, ipupush rin namin na magbigay kami ng something na hindi pa namin nagagawa before. And yun naman, kaya laban lang. For now, stream Headlines EP by BGYO. Yes, sir. Wait, pero gusto ko lang din i-add, super thankful ako sa BGYO kasi one of the stuff I did when I was in college was yung concert. Yung parang project. Yung project Yes, namin yes. for our org. Tapos, BGYO yung nag-perform Yes, yes. sa Musikais. Yes. Sa Ateneo. Sa Ateneo. Oo. Super thankful kami Oo doon. naman. Kasi grabe din yung support ng Isis noon eh. Yes. And Yun, kaya super happy. thank you Oo. then for having us. At of course, dahil syempre every time nandito ang BGYO, may bago tayong mga ini-introduce na mga bagay o mga segment. bagong pakulo. Bagong pakulo. Ay meron tayong bagong i-offer naman para sa BGYO. Ayan. Ito ang Yan ang gusto Ganito kasi namin. ang puksaan. Ay, gusto namin yan. Ayan. Sabi ko nga nung iniisip ko to, okay, JL mananalo dito. Pang Mga JL hindi to. nagpapatalo. Hindi, Oo. lahat kami hindi nagpapatalo eh. So ito ay ang isang 60-second rapid fire debate kung saan may dalawa kaming panig na Ay. ipapabunon sa inyo, kayo bahala at may tanong kami dito. Ayan. So tig 15 seconds. So for example, ang una ay kunwari JL, Mickey. 15 seconds kay JL, 15 seconds kay Mickey, JL ulit, and then Mickey. And then tatapos. Magkapalitan. Oo. Debate. Bago to, ah. Debate. Debatihan. Oo. Oo. So, ang una natin ay Akira at JL. Ayan. Ayan, ito. Ano Siyempre, kaya yan? unahin natin ang tanong dito, sige, wait. Ay lang. Papabunutin muna namin kayo ng panig. Goldfish. Kasi parang kita naman yung number eh. Hindi, pare-parehas lang yan. Ng number. Yan. Okay. Pwede naman basahin. Okay, go. Ang nakuha ko ay Ano ko ni JL ay? Air fry. tubig sa ref na walang laman. Akira? Sa akin, borrowed shirt na hindi binabalik. Okay, ang tanong, Ano ang mas nakakainis? Sabi namin, borrowed shirt na hindi binabalik or tubig sa ref na walang laman. Timer? So, eto yung nakakainis sa akin, di ba? Oo, anong Okay, gets. nakakainis yung tubig sa ref? Oo, gets. Okay, Ako timer starts now. Mas nakakainis yung tubig sa ref na walang laman kasi ba't mo pa ilalagay yung tubig sa ref na walang laman? Paano lalamig yun, di ba? Mas okay pa yung hindi sinasaoling damit kasi pwede kang bumili ng bago. Akira. Mas okay yung tubig sa rep na walang laman kasi pag kinuha mo yung pitchel, pwede mo naman lagyan ulit. Paano yung damit mo? Pinahiram mo sa isang tao, tapos inaantay mong ibalik, hiram lang naman. Tapos hindi mo ibabalik. Di kawawa naman ako kasi wala akong damit. JL. Mayaman ka naman eh. Tsaka, kumbaga, yung tubig na walang laman, paano kung di ba? Yung wait, ba't tubig ba na walang laman? Hindi ba pitchel na walang laman? Parang, Huwag yung ginagalit. pitchel na walang laman. parang ako yung talo dito. JL lang. Ay, okay na, okay na. Mas sa akin, mali na kagad yun sa'yo. Mas Di pa nakakainis na talaga talaga to. ako. Tubig na sa rep na Kasi walang yung damit laman. mo, binili Tubig mo na nga walang yun para laman. sa'yo. Tapos hiramin. Siyempre, papahiram mo. Kasi maawa ka, walang damit yung isa. Dito, pag di sinuli, may inis ka kasi wala kang damit. Oh, someone's mad. Yun. Okay. Mic drop. Default. Balik ba? Akin by default kasi kinwestiyon yung question. Question yung ano Oo. Tama naman. Tama naman. May point. May Walang point. juice. Next naman ay Jello and Mickey. Ayan. Ayan. So, pili kayo dito sa Maywagang Fishball. At habang pumipili sila, ang ating tanong ay, ano ang mas masakit na gawin sa'yo? Ito, sige, yan. delivered pero active now. Okay. Kay Mickey. Kay Mickey ay? Scene zoned pero walang reply. Ouch. Ayan. Okay, ulit. Ano ang mas masakit na gawin sa'yo? In 3, 2, 1. Mickey start. Mas masakit ang scene zone kasi syempre nag-effort pa na buksan yung message mo at ipakita niya na wala siyang paki sa'yo. Mic drop. Mas masakit to kasi kapag sinin mo, at least mapakita mo man lang sa kanya na you are seen. Ito delivered, para nakakabastos kasi active na ako kapag de-delivered mo. Basta naman lang sabihin mo na may ginagawa ka or ipaalam mo ginagawa mo kaya hindi ka makareply. Mickey, Mickey. sipin mo yun, makikita mo, scene lang.
Oh, Sakit. Sis lang. Wala siyang Sis paki lang. sa'yo. Wala siyang paki sa'yo. Parang inaampas niya talaga sa mukha mo na wala siyang paki sa'yo. Kahit mag-message ka pa, wala yun. Jello. Sa bagay. pero, pero syempre delivered. Ano na yun? debate yan. Bawal yun sa bagay. Oo. At least COD to COD. Oo, ayun. Cash on deliver. Deliver. Ayan. Parang mas masakit yan, ha? Parang ano yun, iba na yun. Okay. Ayan. At ang winner, At ang winner ay Mickey. Mickey. Hindi. Okay. Agree. Sige. Sige. Masakit Sige. parehas Ito naman. yan. Hindi, masakit parehas yan. Oo, Sige, mga mo. Sige, JL, bakit? Siyempre, scene man yan o delivered, di ka pa rin na-replyan. Yun. Kaya masakit. Okay, ang next naman Next natin na ay- pair ay Mickey ulit at si Nate. Mickey versus At Nate. ang tanong ay mas mahirap. Feeling ko mahihirapan Ano kayo. ang mas mahirap? Anong mas mahirap? Mahirap din yung options Sino Sige ha. Mas mahirap. Okay. Ang nakuha ni Nate ay... CR na walang lock. At ang nakuha ni... Nangyari na yun sa atin. Mickey ay... CR na walang bidet or tissue. Oh, anong nangyari sa'yo, JL? Sige, Hindi, kwento mo sa amin, muna sa yan. PBB house, wala namang lock doon. Ay, oo nga. game. O, sige. Ano ang mas mahirap? Since si Mickey nauna kanina, si Nate na lang muna ngayon. Okay, in 3, 2, 1. 1, go. Mas mahirap yung CR na walang lock kasi paano kung pumasok si Derek Lauren tas nag-ano ka? Number 2. Paano pag mabaho yung CR? Paano Mas masakit nga. Or maybe parang kaya naman walang lock. Mickey. Mas mahirap ang CR na walang bidet or walang tissue. Kasi anong pampunas mo? Brief mo? Isipin mo, kung walang lock, pwede ka maglagay ng papel sa labas o magharang ka ng isang bag. O, diba? Oh. Nate. Mas mahirap nga. Nate. Agree. Hindi naman mahirap yung walang lock. Hindi ba mahirap? Kaya naman i-ganon eh. Kumampi na lang. Actually, Oh, totoo Mickey. naman, totoo. Mic drop. Totoo naman. Totoo naman. Mas pipiliin mo yung walang lock kesa sa walang bidet at tissue. Yeah. Diyos ko. Parang mas Kaya mahirap. wala ng door eh. Ayan. Grabe. Talagang winner ulit by default. Mickey. Lakas. At ito naman ngayon, Jello and Akira. Ayan. Feeling ko, masarap yung mga options natin dito. Alright. Ang tanong ay, Ano ang mas kakainin mo? okay, Akira? Instant noodles na walang lasa. Jello? Instant noodles na sobrang alat. Okay. Sino na? Bato, pick. Talo na naman. Panalo na to. Basta kakainis to. Okay, wait lang. Excited na si Jello. Timer. Okay. 3, 2, 1, go. Jello. Mas nakakainis to kasi syempre, mas bad sa health ang sobrang alat. Tsaka pwede mo naman to i-adjust. Lagay mo ng tubig. Ano nga yung ano? Parang Ang layo na. Dapat Anong mas ipagtanggol- kakainin? Anong mas kakainin Dapat mas mo? kakainin ko to. Okay. oo. Mas kakainin ko syempre yung walang lasa. Kasi nga, pag sobrang alat nung kanya, teka lang, mali yung ginawa mo. Hindi. Mali nga. Mali yung ginawa mo. Dinepend niya. Oh, sige. Bigla ka naging pabor sa akin. Sige, bigyan natin ng chance si Jello. Pwede take eto. two tayo. Take two, Pwede take two. Dinepend. Oh, eto Dapat mas Jello. kakainin mo. Ano ang mas kakainin mo? Ang mas kakainin, hindi kainisan? Kainin. Kainin. Dapat mas kakainin mo yan. Kasi ito yun. Oh, sige. Mas kakainin ka to kasi ma-adjust pa siya. Pwede mo lagyan ng tubig kung gusto mo mas matabang. O yun. Ako, mas kakainin ko tong walang lasa kasi nga, kung maalat, masama sa bato mo yun. Delikado. Sabi nga sabi ng mga doktor, kapag maalat masyado, delikado. Ayun. Okay. Hindi masarap yan. Healthy naman kahit pa paano. Parehas na mga instant noodles. Pares di healthy. Ay, no. Pero mas maalat yung kanya. So, din mas delikado. Mas gusto ko to. Bala ka sa buhay mo. Lagyan na lang ng itlog. Sino ang panalo?
Oh. Parang Ako it's a na tie. lang. Parehas It's a yung tie. Para sa sagot na maayos. At ito naman, ang last pair. Ay. Madaming sinasabi tong si Ang JL daming comment. Assign namin sa comment ni JL eh. O, ikaw ngayon, JL. Sino to? JL at Nate. Okay. Ayan, I'll go. Maganda to, guys. Ayan. Ito, kay ano naman, puro foods. Ito food na naman to. Pero pwede English ka sa Tagalog si Nate. Ay, sige, sige. Sige. O sige, extra challenge. Siguro Ano yung ang mas pwedeng pwede? kainin? Yung mas acceptable anong mas kainin? acceptable? Nakuha Ano? mo ay? Anong mas acceptable? Nakainin. Oh, eto, breakfast for dinner. So, Dinner for breakfast. again, ano yung mas acceptable kainin? Breakfast for dinner or dinner for breakfast? Sino mga Gets ano? nyo ba? Bato. Kuya JL. Oh, JL. Oh, okay. 3, 2, 1, JL. For me, breakfast for dinner is better because I wake up at evening. Valid. Oo. Graveyard. Nate. Ako, mas masarap yung dinner sa breakfast kasi paano gusto mo mag-steak, mag-protein. Masarap yung steak sa umaga. Dinner yan eh. No, that's not dinner. That's Di ka naman my breakfast. nag-breakfast eh. I eat wagyu in breakfast. You eat on wagyu in breakfast? Yes. Oo. That's my breakfast. Oo. Nate. Hindi. Mas okay yung breakfast sa dinner. Hindi. Kasi pwede ka kumain ng kumakain ng tuyo tsaka breakfast. All tosino day tsaka breakfast. ano sa gabi. Tsaka ganun talaga yung buhay. Nate, Hindi baka ka may mag-a-adjust, adjust, di May ba? bawal ka ba, Nate? Wala na. Oo. Talo na siya. Parang JL lang. Oo. Grabe. Try nyo talaga yun. Breakfast for dinner. Oo. Minsan mas like pag pumupunta kami sa labas, 'di ba? Usually pag may mga restaurant na breakfast Mga silog. na sa menu. Sarap. Kaya hindi naman yun pang breakfast lang eh. Actually, hindi. Tama din naman yung kay Nate. Yung pang dinner, pwede mo naman kainin sa breakfast. Lagyan mo lang itlog, silog din. Oo. Oo, kunwari na leftover na for So, dinner. ang mali talaga yung nagsulat. Ay, sorry. Sorry. Joke. May reklamo ka, JL. Joke lang. At ayun na nga, Podmates, ang first part ng ating episode with BGYO na talagang ang daming pinagdebatihan, ang daming pinag-usapan at may susunod pa. At siguro tanongin muna natin ngayon, ano ba yung susunod na aabangan ng BGYO? Like, ano mga events, release, and socials? Go ahead. Ayan, maaabangan nyo ang BGYO sa Kalimundan Festival sa Sultan Kudarat. And syempre, pupunta rin po kami sa Star Magical Christmas Party. Yes, see you there, he says. Follow our social media para maging updated kayo at BGYO_PH. Sa YouTube naman, BGYO Official. And of course, if you want to listen to more of our songs, just search BGYO sa kahit anong music streaming apps. Yeah! Yes, Stream Headlines EP. Yes, sir. Alright. And it's one great episode with BGYO. And syempre, hindi pa doon nagtatapos dahil meron pa kayong aabangan sa part 2 ng aming chikahan kasama ang BGYO. Ano yun? Abangan ko ano ang mga ma-unfold pa na kwento at mga advice na mabibigay ng BGYO. And if na-enjoy nyo tong episode na to, what if i-share nyo to sa inyong IG story at social media? Use the hashtag GKYX. BGYO. Yun Yun ang hashtag natin. BGYO. And if nagustuhan nyo to, we are also on YouTube. So subscribe na kayo sa YouTube channel namin. Help us get subscribers. Nagmamakaawa na po kami. Subscribe nyo sila, promise. Ganito kasi yan, Subscribe. podcast. And nagre-release kami ng episodes every Wednesdays, ang throwback episodes, and Saturdays, new episodes, tuwing 7 p.m. And kung nagustuhan nyo itong episode na to, what if tag us on our social media accounts? It's GKY Pod on all social media platforms, and LNC RVDA on Instagram. At ko naman, The Jacob. Trust Jacob on all social media platforms. At wag nating kakalimutan at the end of the day, ang headlines na yan ay tayong gumagawa. Dahil we own, we won, and it is now. Wow! Ay. At tama rin Ganito kasi yan.